Gar, ah. Sir, nakaampas ka na, sir. Putang ina mo, ano? Papalag ka ba? Isang mahalagang update ang ibinahagi ngayong ika-29 ng Disyembre, 2025. Kaugnay sa kasong isinampa ng Move, Rider na naging sentro ng isang viral na insidente. Matapos ang mga araw ng pananahimik at masusing paghahanda, kinumpirma ng rider na opisyal nang naihanda ang lahat ng dokumentong kinakailangan para sa pagsasampa ng kaso laban sa mga taong kanyang inirereklamo. Ayon sa kanyang pahayag, naging posible ang mabilis. Ngunit maingat na pagbuo ng kaso dahil sa aktibong pakikipagtulungan ng mga investigador mula sa San Roque Police Station sa Marikina. Aniya, mula sa pagkuha ng salaysay hanggang sa pagproseso ng mga papeles, malinaw at organisado ang naging gabay ng mga awtoridad upang masiguro na kumpleto at legal ang bawat dokumentong isusumite. Dahil sa tulong ng investigador ng Marikina, lalo na sa San Roque, ay naihanda na ang mga isasampang kaso at kumpleto na rin ang lahat ng dokumentong kailangan ayon sa rider. Dagdag pa niya, kasalukuyan na lamang niyang hinihintay ang takdang araw kung kailan siya makakapag-regular, feeling upang formal nang maisulong ang kaso. Hindi rin niya nakalimutang ipahayag ang taos-pusong pasasalamat sa mga opisyal ng barangay, kalumpang na mula pa sa simula ay naging katuwang niya sa proseso. Ayon sa kanya, ang agarang responde at tuwang ng barangay ang isa sa mga dahilan kung bakit naging maayos ang unang hakbang ng kanyang reklamo. Bukod dito, pinasalamatan din niya ang mga personnel ng San Roque Police Station na naglaan ng oras upang ipaliwanag ang mga legal na hakbang, pati na rin si Sir Roy na nagbigay ng mahalagang payo ukol sa tamang proseso ng pagsasampa ng kaso. Aniya, malaking bagay ang magkaroon ng tamang kaalaman upang maiwasan ang pagkakamali at maprotektahan ang kanyang karapatan. Sa kabila ng stress at emosyonal na bigat ng pinagdaanan, nananatiling kalmado at determinado ang Move It Rider. Para sa kanya, ang pagsasampa ng kaso ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa iba pang riders na maaaring makaranas ng kaparehong sitwasyon sa hinaharap. Sa kasalukuyan, nananatiling pribado ang ilang detalye ng kaso habang hinihintay ang opisyal na paghahain nito. Gayunpaman, malinaw ang mensahe ng rider. Ang kanyang paninindigan ay nakaugat sa katotohanan, hustisya at tamang proseso ng batas. Matapos kumalat ang unang balita at video ng insidente, hindi na lamang simpleng personal na usapin ang kinaharap ng Move It Rider. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot sa libo-libong views, shares, at komento ang kanyang kwento sa social media. May mga netizen na agad nagpahayag ng suporta, ngunit hindi rin naiwasan ang mga mapanuring komento at maling akusasyon mula sa mga hindi alam ang buong detalye ng nangyari. Ayon sa rider, malaking epekto ang iniwan ng pangyayari, hindi lamang sa kanyang trabaho kundi pati sa kanyang mental at emosyonal na kalagayan. Sa mga sumunod na araw matapos ang insidente, aminado siyang nakaranas siya ng takot at pag-aalinlangan tuwing lalabas ng bahay upang pumasada. Ang simpleng pagmamaneho na dati, normal na bahagi ng kanyang araw-araw na buhay ay napalitan ng kaba at pag-iingat. Hindi biro ang trauma ayon sa kanya. Bilang rider, araw-araw kang nasa kalsada. Kapag may ganitong karanasan, parang lagi kang nakaalerto, parang may takot na baka maulit. Idinagdag pa niya na kahit ang kanyang pamilya ay labis, na nabahala sa kanyang kalagayan, lalo na nang makita nila ang video at ang dami ng reaksyon mula sa publiko. Sa kabila nito, naging lakas din niya ang suporta ng maraming netizens, kapwa riders, at mga delivery partners mula sa iba't ibang platform. Marami ang nagpahayag ng pakikiisa at nagsabing tama lamang na ipaglaban ng rider ang kanyang karapatan. May ilan ding riders ang nagbahagi ng sarili nilang karanasan sa harassment at pang-aabuso sa kalsada na lalong nagbigay diin na hindi isolated case ang nangyari. Dahil dito muling napag-usapan sa social media ang kaligtasan ng mga riders at ang madalas na panganib na kanilang kinahaharap sa araw-araw. Marami ang nanawagan na mas bigyan ng proteksyon ang mga delivery riders at mas paigtingin ang pagpapatupad ng batas laban sa mga taong nananamantala o nananakot sa kanila. Sa kanyang update, nilinaw ng Move Rider na ang kanyang desisyon na magsampa ng kaso ay hindi bunga ng galit o paghihiganti. Bagkus ito ay isang hakbang upang maipakita na may hangganan ang pang-aabuso at na may pananagutan ng sinumang lalabag sa batas. Para sa kanya, mahalagang ipakita na ang katahimikan ay hindi palaging solusyon, lalo na kung patuloy na naaapakan ang dignidad ng isang manggagawa. Habang hinihintay ang formal na pagsasampa ng kaso, patuloy pa ring sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na pangyayari. Marami ang umaasang magsisilbi itong aral, hindi
lamang sa mga sangkot sa insidente, kundi sa lahat ng gumagamit ng kalsada na ang respeto at disiplina ay dapat pairalin sa anumang sitwasyon. Sa pinakahuling update nitong Disyembre 29, 2020 binahagi ng MOVE, It-Rider na tuloy-tuloy na ang proseso ng paghahain ng kaso laban sa lalaking sangkot sa viral road rage incident. Ayon sa kanya, dahil sa maayos na pakikipagtulungan ng mga investigador mula sa San Roque Police Station sa Marikina, naihanda na ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa mga kasong isasampa. Nilinaw ng rider na kumpleto na ang mga ebidensya, salaysay, at papeles na kakailanganin sa regular filing ng kaso. Sa ngayon, hinihintay na lamang niya ang itinakdang araw upang opisyal na maisumiti ang reklamo sa tamang ahensya. Para sa kanya, mahalagang dumaan sa tamang proseso upang matiyak na magiging patas at makatarungan ang magiging resulta ng investigasyon. Nagpasalamat din siya sa mga opisyal ng barangay, kalumpang na agarang tumulong at umaksyon noong mga unang araw matapos mangyari ang insidente. Malaki raw ang naitulong ng barangay upang maitala ang pangyayari at maipasa ito sa mga kinauukulang autoridad. Gayon din pinasalamatan niya ang mga investigador ng San Roque Police Station sa kanilang profesional at maayos na paghawak sa kaso. Hindi rin niya nakalimutang banggitin ang pasasalamat kay Sir Roy na nagbigay sa kanya ng mahalagang payo ukol sa legal na aspeto ng kanyang sitwasyon. Ayon sa rider, malaking bagay ang pagkakaroon ng gabay upang hindi siya maligaw sa proseso at upang masigurong protektado ang kanyang karapatan bilang biktima. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, iginiit ng MOVE. It-Rider na ang kanyang layunin ay hindi para magpasikat o magpalala ng gulo. Ang nais lamang niya ay mapanagot ang taong nanakit at manakot sa kanya at magsilbing halimbawa ang kasong ito upang hindi na maulit ang ganitong insidente sa iba pang riders. Hindi lang po ito para sa akin, ani niya, para rin ito sa lahat ng riders na araw-araw lumalabas para maghanap buhay. Sana magsilbi itong babala na hindi pwedeng apihin ang kahit sino sa kalsada. Dagdag pa niya, umaasa siyang magsisilbing paalala ang nangyari na ang respeto ay dapat manaig sa kalsada, driver man, rider o pedestrian. Ang isang maling desisyon o galit ay maaaring humantong sa mas malalang sitwasyon na pwedeng ikapahamak ng buhay. Sa ngayon, patuloy pa ring umaani ng suporta ang rider mula sa publiko. Marami ang umaasang magiging maayos ang resulta ng kaso at magkakaroon ng hustisya. Ang kanyang tapang na magsalita at manindigan ay nagsilbing inspirasyon sa marami na huwag matakot ipaglaban ang tama. Kung ikaw o may kakilala kang nakaranas ng ganitong sitwasyon, huwag matakot magsumbong at humingi ng tulong. Kung sa tingin mo ay mahalagang mapag-usapan ng ganitong mga issue, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang page na ito para sa mas marami pang updates at kwentong may saysay. Dahil sa bawat boses na nagsasalita, mas napapalapit tayo sa hustisya.